Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ang wika ay isang mahalagang bahagi ng kultura at pagkakalam ng bawat tao at bansa. Ito ang pangunahing instrumento ng komunikasyon, pagpapahayag ng damdamin, isipan, ideya at karanasan. Wika ang nagdudugtong sa atin ng samahan at nagpapatibay sa pagkakalan. Pilipino ang wikang ating pinag-istan at ito rin ang ating nakasanayan. Sa isang bansang mahigit na 180 katutubong wika, paano nga ba tayo nagkakaisa? Isa sa mga sagot ay makikita sa mga kwento ng ating mga kapatid na katutubo, gaya ng Subanen. Ang salitang Subanen ay mula sa salitang ugat na suba nang ibig sabihin ay ilog, kaya tinatawag silang mga taong ilog o people of the river. Isa ito sa mga lumang wika sa Mindanao, nakabilang sa Australian language family, gaya ng Tagalog, Cebuano at Tausug. Noong una, ang mga Subanen ay naninirahan sa mga baybayin. Pero nung dumating ang mga Muslim at mga Kastila, sila ay naglaho at pumunta sila sa mga kabundukan. Sa panahon ng mga Amerikano at mga Kastila, ang mga Subanen ay hindi masyadong naapektuhan dahil sa kanilang pagkakahiwalay sa mga komunidad ng Kapatagan, dahilan upang mapanatili ang kanilang sariling wika at kultura. Sa Malabag National High School, may isang estudyanteng natatangi at hindi lamang Tagalog ang kanyang kinagisnan, kundi ang wikang Subanen. Kung kasi sa maayat sa lahat, ako maanyat ariya, higayat ko. Si Bangan Subanen. Igandam ko kanunso, ingando mo Subanen. Yangan ko, diniman, Subanen. Salamat siya. Para kay Elia, ang pagiging Subanen ay hindi lang nakabasa sa lugar, kundi sa puso. Sa kabila ng paglipat ng lungsod, dala-dala pa rin niya ang kanyang wika, mananamit at mga kaugalian. Kapag may okasyon, isinasayaw pa rin namin ang sayaw ng mga Subanen. Tinuturuan ko ang aking mga kaklase sa iilan naming mga salita. Para sa akin, ito ang paraan para manatiling buhay ang aming kultura. Mabait po na kaibigan at katraso si Aliyah. Hindi kami nahirapan makipagpalagayan ng loob sa kanya. Mabilis lang din po namin siyang nakasunod sa mga bagay na hilig namin. Tanghali, umpya, tak, sandaw. Parang idudugtay mo ka. Kung magtatanong tayo sa Tagalog at Unti-unting nawawala ang maraming katutubong wika sa Pilipinas. Sa mahigit na 180 na wika sa Pilipinas, tinabayang nasa 30 hanggang 50 ang nanganganib ng tuyong mawala. Ito dahil sa pagkalimot ng kabataan sa sariling wika, paglipat sa urban na pamumuhay, kakulangan sa dokumentasyon at pagsulat ng wika. Maayong hapon, ako dilay si Shania Berondo. Gusto namo nga magpreserba ang among pinulungan para sa umaabot ang henerasyon. Mabuting tayo amang tukaw ti pagkutaon, ken kultura sa tayo. Hindi na amla, makabulo sa andaman, lalamayo. Impalit naman namin, inyulaing pakalinaw. At sa modernong panahon, maraming hamon ang kinakaharap ng wikang Subanen at iba pang katutubong wika. Marami ang hindi na ito natututuhan, lalo na ang kabataan. Mas inuuna ang paggamit ng Pilipino o English sa paaralan, sa trabaho at kahit sa tahanan. Dahil dito, unti-unting nalilimutan ang sariling wika at kasabay nito pati ang kultura.
Kapag binibigyan ng halaga ang lahat ng wika at kultura, kahit maliit o malayo, mas lumalalim ang respeto. Ngunit sa kabila ng mga hamon, ang mga wikang katutubo gaya ng Subanen ay may mahalagang papel sa pagbuo ng pagkakaisa sa bansa. Ang pagkakaiba natin ay hindi sagabal, kundi isang kayamanang nagbibigay ng kulay at lakas sa ating pagkakaisa bilang Pilipino. Maraming hakbang ang ginagawa ng mga Subanen para mapanatili ang kanilang wika, pagtuturo nito sa mga kabataan, pagsulat ng mga aklat sa Subanen, at pagsasagawa ng mga festival. Ang Subanen at iba pang katutubong wika sa Pilipinas ay hindi lamang bahagi ng ating kasalukuyan, kundi ng ating kinabukasan. Sa pagkilala, pagrespeto at pagmamahal sa mga ito, mas tumitibay ang ating pagka-Pilipino.